So, for today's video, pag-uusapan muna natin yung iba-ibang klase ng alimango, no? Yun yung tinatawag nating sizes or sizing, kung tawagin ng iba. So, wala muna tayo sa fish pond. Ang venue natin, Bossing Cruel Alimango Buying Station. Medyo maingay dito sa venue ko kasi nandito ako sa gilid ng kalsada. Dito sa Bukal-Bukalan na station natin. Papakita ko sa inyo yung venue natin. Sobrang ganda. So, ano? Kita na. So, nasa gilid talaga ng kalsada to. So, pagpasensyahan nyo na, medyo maingay yung background natin, no? So, medyo lalakasan ko na lang yung boses ko para marinig nyo. And again, sabi ko nga, ang video na to is talking about the different sizes ng mga alimango. Ano nga ba yung classifications nila? Paano natin sila pinipili? Magkano yung presyo? Alin yung mas mahal? Alin yung mas highly recommended kung maghuhulog ka sa fish pond ng alimango? Kasi para may idea na rin kayo. Kasi alam ko, marami sa atin, mga fish pond owner, fish pond operators, or maybe thinking about building or investing to fish pond or growing crabs or anything. So, para sa inyo talaga yung video na to. Meron tayong total of 11 na different classifications ng alimango. No? Yung unang classification ng alimango is yung mga tinatawag na M1, M2, M3, M4, M5 hanggang M8 yung classifications niya. Ito yung mga natural na lalaking alimango. Yung M, I guess, stands for male. And then yung number na 3, 4, 5, 6 hanggang 8, yun naman yung timbang niya, maliban sa M1. Kasi yung M1, 1,000 grams na siya. Ibig sabihin, 1 kilo na yon. 1 kilo pataas, sa M1 na siya papasok. 900 grams, 800 grams to 999 grams. Sa M8, pumapasok yung classification niya. Pag 700 grams naman to 799 grams, sa M7 naman siya. Hanggang sa M2, which is 200 grams hanggang 299 grams naman. So, mabilis lang ma-identify kung ano yung classification ng isang alimango. But the moment na makita mo na lalaki siya, at ito pala yung klase ng alimango na natural. Ito yung king crab na tinatawag. Mamaya kasi, pag-uusapan pa natin, meron pa kasing violet at meron ding kulay pula na alimango. Susunod na classification naman, ito naman yung lalaki pa rin. Ito pa rin yung mga king crabs pa rin, no? Kaya lang, ito naman yung mga nagiging class B. Why? Ang number one reason, hindi pantay yung sipit niya. Remember, yung mga alimango na binibili natin, pinapadala natin siya sa ibang bansa and medyo mataas talaga yung presyo niya. In return, kailangan din maganda yung quality. At the same time, maayos dapat yung appearance niya. Nangyayari, bumabagsak sa appearance pag yung kabilang sipit sobrang liit, sobrang laki ng diferensya ng sukat ng sipit nila. Yung isa sobrang liit, yung isa sobrang laki. So offset siya, hindi magandang tingnan, bagsak yung appearance. Class B yung nagiging classification niya. Meron lang mga class B ay simula M7, which is 700 grams hanggang pataas. Pag bumaba siya ng 700 grams like M6 pababa, wala na siyang class B. Ang mangyayari, magiging local na lang siya. So, mas mura na yon. Even the class B, pag naging class B yung alimango, nagmumura na din. Ito yung tip ko as a fish pond owner and operator. Base sa experience ko, nanggagaling yung mga class B dun sa mga similya na walang sipit. Yung malalaki na, tinatawag namin yun na singgelan or oversized. There's one season kasi na halos yun yung hinulog ko sa pond.
Yun yung hinulog ko sa fish pond, no? Ang thinking ko noon, yung idea, mas mabilis dapat siyang lalaki kasi nga dating malalaki na, mga tama na yung sizes niya. Kumbaga, closely 100 grams bawat isa. Though medyo mas mahal yun, pero sabi ko nga, mas mabilis naman lumaki. So parang worth it naman, no? Ang hindi ko naisip, kasi pag wala pala siyang sipit at medyo malalaki na yung alimango, hindi pala siya talaga yung parang katulad ng mga galamay. Tanggalan mo ng galamay ang alimango, the moment na mag-molt yan, magkakaroon na siya ng panibagong galamay. While pag sipit yung nawala, hindi pala siya yung pinapalitan or yung napapalitan ng bago na buo ulit pag nag-molt siya. Ang nangyayari pala pag sipit, unti-unti siyang tumutubo mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamaliit. So, ang nangyari, nang nakuha ko yung nang nag-harvest ako ng hinulog kong mga singgelan or oversized, sobrang liliit pa ng mga, malaki na yung katawan ng alimango, tapos yung mga sipit niya, hindi siya even dun sa katawan niya. Kumbaga, naiwan yung sipit niya sa palaki pa lang, malaki na yung katawan. Pag nangyari yung gano'n, sa class E, mapasok yung classification niya, which is mas mababa yung presyo. Kaya simula noon, mas priority ko na yung paghuhulog ng langaw-langaw or yung TX. Medyo maliliit sila to start with, pero ang kagandahan, pag inani mo na, pag nag-harvest ka na, maayos yung sukat ng mga sipit nila, and mas madalas pumapasok siya sa class A, which is mas mahal. Though again, hindi pa rin naman bad yung price ng class B, kasi nag-range pa rin naman siya from 400 hanggang 800 pesos per kilo. Pero kung ikukumpara mo siya sa class A, ang pinakamababang bilihan ko is 800, pinakasagad na yon. Walang sobrang bagsakan yung presyo noon. Pero umaabot kasi siya hanggang 2,000 bawat isang kilo pag class A na nasa M1 yung classification niya. Yung sumunod na classification naman, lalaki pa rin to, yung mga red. So, lalaki ng mga red also starts with M at saka yung timbang niya at saka yung kulay. So, like M5 red. Ibig sabihin, male, 500 grams, pula na alimango. And bihira yung naguhulog ng mga pulahan. One reason, masyado kasi silang matakaw sa lupa. I don't know, sila yung mas masisipag magbukay. Which is pag sa mga earthen pond, tulad ng meron tayo, madalas sila yung bumubutas ng mga pilapil. The moment na mabutas yun, nadaanan siya ng tubig, palaki na ng palaki yung butas na yun, hanggang sa kailangan mo nang ipatrabaho. So that's another expense. Yun yung pinaka-reason kung bakit hindi kami naghuhulog ng mga pulahan. Maliban doon, mas mura yung price ng mga lalaking pulahan kumpara doon sa mga king crab talaga. Sinasabi kong king crab yung mga green and blue crabs. Sila yung mas lumalaki. Maliban doon, pag pula, kadalasan bihira yung umabot ng 1 kilo sa mga pulahan. So far, sa pamimili ko, ang pinakamalaking pula na nabili ko, I guess, is 800 grams. And yung presyo niya is may ceiling lang kasi yung presyo niya. Pag umabot siya ng 800 grams, ang presyo niya is just the same as the 500 grams. Hindi katulad ng mga green, ng mga king crab. Pag lumagpas pa siya ng 500 grams, mas mahal pa. Ito naman, since bihira nga yung lumalagpas ng 500 grams dito, so same price lang. Kahit umabot pa siya ng 600, 700 grams, basta pula na lalaki, same price lang siya ng M5 red. So meron din to, bumababa na yung presyo niya pag bumaba din yung timbang. Mas mababa yung presyo ng M4 na red, 400 grams, M3 na red, M2 na red. Wala nang M1 kasi small na yon. Wala nang bababa pa. Pag bumaba pa sa 200 grams, small yung magiging classification niya, which we will talk about it later. Sumunod na classification is yung violet naman. Lumalaki to kumpara dun sa red.
nakatimbang na ako or may nagbenta na sa akin ng ilang beses na umabot ng 1 kilo sa mga violet na crabs. Pero ang problema, kasi katulad ng red, meron din lang siyang ceiling. So hanggang M5 V lang din. So pag lumagpas ng kalahating kilo yung timbang ng alimango, same price lang din siya ng 500 grams. Hindi rin siya katulad ng natural. Yung mga king crab talaga, again, mas tumataas yung timbang, mas tumataas yung presyo. Ito hindi. So yun yung isang reason kung bakit hindi kami naguhulog sa palaisdaan ng mga violet. Minsan kasi may mga places na pinagmumulan ng similya na doon nagbebenta sila ng mga violet na crabs, ulang crabs. Sa amin, hindi namin binibili. Hindi kami bumibili ng ganon. Let's go with the girls. So, naman yung tawag sa mga babae na alimango, king crab, queen crab, siguro, no? Queen crab natin siyang tatawagin kasi babae. Pero ito yung mga natural, ito yung mas mga lumalaki talaga. Umaabot din to kadalasan ng 1 kilo. Minsan niya 1.1, 1.2. Parang ang pinakamalaking babaeng alimango na nating bangko so far is 1.3 kilograms. Ngayon, pag babae, dito naman tinitingnan natin kung meron siyang alige. Why? Kasi pag walang alige yung babaeng alimango, bagsak siya sa medium. So, sobrang bagsak, as in bagsak talaga yung presyo niya. Example, pag yung babaeng alimango may alige, minsan, umaabot yan ng 1,000 pataas, yung 1 kilo niya. Pag wala siyang alige, bagsak siya sa 200, 250. Maswerte ka na kung makakuha ka ng buyer na bibilhin niya ng 300 pesos. Minsan, binibili ko yan pag naguhulog ako sa fattener natin. Kasi nga alam ko na medyo mataas yung presyo niya pag ipatubuan ko siya ng alige. So, maabot ako ng 300 pesos per kilo kahit walang alige. Pero kadalasan, pag medium, nasa 200 lang yan. So imagine the difference, no? So from 1,000, bagsak siya sa 200 pesos. Tawag naman sa kanya OS. Hindi ko alam, honestly, kung ano yung meaning ng ONS. Pero more likely, abbreviation siya. And yung numbers after the letters, yun naman yung timbang niya. Bawa OS3, ibig sabihin nun, babae siya na may alige, na natural yung kulay. Ito yung mga queen crab, king crab, no? Ito yung mga lumalaki. Green, blue, yun yung mga kulay nila kadalasan. OS3, ibig sabihin 300 grams yan. Pag umabot siya ng 400 grams, mag-jump in naman siya sa OS4, 500 grams OS5 hanggang OS8 and 9. Pero kadalasan, ang presyo ng OS6 hanggang pataas, parehas lang. Pero ngayon, puntahan naman natin itong isa, BBR1 at saka BBR2. Honestly, hindi ko rin alam kung ano yung meaning niyan, pero yun na kasi yung tawag ng pinabagsakan ko sa Maynila. Yung mga exporter, ganyan na nila tawagin yung alimango na to. Ito naman yung mga babae, same siya ng mga OS, no? Ang pagkakaiba nila, ito naman yung may alige na, pero hindi pa punong-puno yung alige. So, let's say babae, natural siya, yung mga pink crab talaga, or queen crab, kasi nga babae. At nung tinignan, sinusungkit kasi namin niya, sinisilip namin kung may alige na, or puno na ba yung alige niya. Pero ito naman, pag wala pang may alige na pero hindi pa punong-puno, BBR2 ang tawag pag dalawa yung sipit niya. Pag isa lang yung sipit niya, BBR1. So, yung 1 and 2, sila yung indicator kung dalawa ba yung sipit or isa. Pero pag yung OS, yung punong-puno na ng alige, naputulan ng isang sipit, dito siya bumabagsak sa BBR1. So, punong-puno nga sana ng alige, mahal, pero dahil nga isang sipit niya lang, BBR1 siya kung tawagin. Ang presyo nito, halos kalahati ng presyo ng OS. So, kung yung OS nasa 1,000, ito nasa 500 lang. So, bumabagsak yung presyo niya. Pag sakali, pag nga hindi punong-puno yung alige niya or minsan napuputulan siya ng sipit. Yung next is yung GS.
Ito din, ito lang din yung tawag. Hindi ko alam kung ano yung meaning ng G or S and S sa abbreviation na yan. Pero katulad nung mga nauna, yung number niya, siya yung nagsasabi kung ilang grams yung alimango. GS2, ito yung mga alimango mula 200 grams hanggang 299 grams. Pag GS3, naman yung alimango, ito pala yung pula. Ito yung babae ng mga red crabs. Kadalasan, yung mga ganitong alimango, hindi siya lumalaki ng lagpas kalahating kilo. So far, ang pinakamalaking GS or pula na babae na natimbang ko, parang 400 grams I guess. Hindi ko maalala kung nakapagtimbang na ako ng kalahating kilo, pero kung meron man, sobrang bihira yung umabot ng kalahating kilo yung pula na babae, no? Karamihan nito 200 grams lang, 300 grams, narin din namang 400 grams yung mga talagang medyo maiidad na. Eto, yung presyo niya medyo mataas. May mga months tulad ngayon, September, ito yung may pinakamataas na presyo so far sa babaeng alimango, no? Kasi nagre-range yung price na ito from 600 to 900 pesos per kilo. Ngayon nasa 900 pesos per kilo siya, while the OS, yung mga natural na alimango na may alige, nasa 600-700 grams lang. 600-700 pesos per kilo lang sila ngayon. So mas mahal pa ito ngayon, yung bulahan na babae. So very easy lang din ma-identify kung GS siya. Kasi nga una, pula, yung kulay ng alimango, babae, at merong alige. Ngayon, pag walang alige, yung alimango na to, wala siyang BBR. Pag hindi pa punong-puno, hindi rin siya pumapasok sa BBR. Instead, napupunta na po siya sa medium. Yung mga pang-locals na lang siya. Yung next naman natin, yung babaeng violet. Yung tawag sa kanya is BP. I don't know kung ano yung tawag or ano yung reason kung bakit BP, kung ano yung meaning yan. Pero sila nga yung babae ng mga violet crabs. Mas mababa yung presyo nito kumpara sa pula. Halimbawa, ngayon, nasa 900 per kilo yung pula na babae. Ito nasa 700 pesos lang. Medyo mahal pa rin. Actually, halos kapareha siya ng mga natural. Yung mga lumalaki talaga yung queen crab, king crabs na babae. Halos kapareha siya ng presyo so far. Though, trend or based sa experience ko, parang never to mas tumaas ng presyo kumpara dun sa pula. Mas tumataas ng presyo yung pula or yung OS, yung mga natural kumpara dito. No? Ganun din, pag hindi punong-puno yung aligi niya or wala siyang aligi, walang BBR sa kulay na to, nangyayari na napapasok siya sa medium. Ang next natin is BK. Ito naman, I don't know kung ito talaga yung abbreviation niya, pero it stands for bakla. Bakla yung BK, BK2, 200 grams hanggang 299 grams. BK3, ito naman yung mga bakla nung lumalagpas or mula 300 grams pataas. Wala nang BK4 and 5, walang ganun. Yung ceiling niya is BK3 lang. So, parehas na yung presyo niya, tumaas man yung timbang niya sa 300 grams. Though, bihira din naman yung lumalagpas ng 600 grams sa bakla. Pero marami na akong natimbang na umabot ng 600 grams. Bakla pa lang, no? Ito naman yung mga king crab. Ang nangyayari kasi, yung baklang alimango, pag nag-molt siya, let's say nasa 300 grams na siya or 400 grams ng laki niya, ang timbang niya, pag nag-molt pa yan, magiging babae na yung baklang alimango na yon. Kaya kadalasan, pag nakakita ka ng babaeng alimango or pag ang timbang ng alimango nasa 500 grams pataas na, bihira ka na makakita ng bakla na alimango na mas mataas pa doon. Yung nangyayari kasi nagiging babae na sila. So, ganun yung sistema. So, ganun. So, pag mas mababa pa sa 200 grams yung bakla, sa small pa siya papasok. Small. Hindi pa siya counted as bakla. Bakla 2 and 3, may mga panahon na tumataas yung presyo niya.
Minsan mas mataas pa siya kaysa sa mga babae na alimango, no, sa mga OS. Pero bihira kasi yon. Kadalasan talaga mas mahal pa rin yung babae kumpara dun sa baklang alimango. Ay gaya ngayon, nasa 600-700 pesos per kilo yung OS. Ito naman nasa 400-500 pesos lang yung price range niya. Mas mababa yung presyo ng bakla ngayon. Pero may mga panahon din naman, maabot to ng 700 to 1,000 pesos per kilo. Tapos yung mga OS, yung natural na alimango, nasa 700-800 pesos lang. Pero bihira mangyari yun. Madalas, mas mahal pa rin yung OS na alimango kumpara dito. Yung last two is yung medium. Ito na nga yung mga bumabagsak sa alige. Minsan ito din yung mga payat na alimango. Malaki, lalaki pero payat, medium siyang kinukonsider. Malaki na alimango, babae pero walang alige, medium din. Dito din pumapasok yung mga alimango na isa lang yung sipet or walang sipet. Lalaki siya pero walang sipet or isa lang yung sipet. Sa medium natin siya pinapasok, no? Pag ganito kasi, bagsak na siya sa export, hindi na siya pwede pang export. Ang nangyayari, nagiging pang local na lang siya. So, binibenta na lang siya sa mga palengke. Pero kung marunong kang pumili, bibili ka ng alimango, ito yung mas maganda bilhin. Lalo pa kung pang-ulam lang, no? Kasi pipiliin mo lang talaga yung mataba. Siguro you'll go with yung mga isang sipet lang or walang sipet. Kasi sila yung usually matataba. Kasi nga bumabagsak lang sila sa pang-export. Kaya bumabagsak din yung presyo niya. So kung pang-ulam yung hinahanap mo, gusto mo matataba, pwede ka bumili dito. Pero kung gusto mo yung mura lang, okay? Pero kung gusto mo naman yung high class talaga, quality yung bibilin mo, so medyo mas mahal, pero talagang worth it naman. So yung small, ito, mas mababa yung presyo niya obviously kasi sila yung maliliit pa. Hindi umabot ng 200 grams, small na yung classification niya. Magpula man yan, violet man yan, babae man yan, lalaki, king crabs man yan. Kasi hindi umabot ng 200 grams, small yung classification niya. Ito yung may pinakamababang presyo. Yung range niyan, nasa 100 lang hanggang 200 pesos per kilo. Bihira, yung umabot ng 200. Kadalasan 100, 150, 180, yun yung presyohan. Pag small pa yung alimango. So, very easy. Medyo confusing to start. Lalo wala pa pag ngayon mo palang ito napanood. Ngayon wala ka pang gaanong idea sa mga sizes ng alimango. Pero sobrang easy niya lang din i-identify. Yan, tatlong klase lang din naman kasi yung alimango. Yung king crab, yung violet at saka yung red. Nagkakaroon lang siya ng iba-iba pang classification dahil merong pag king crab, meron siyang babae, lalaki at saka bakla. While pula, babae at saka lalaki, magkaiba yung classification niya, magkaiba yung price niya. The same with the violet, merong lalaki at babae. Nadadagdagan lang yung classifications natin, yung sizes natin dahil nakadepende din yung pagdating sa babae na king crab. Nagkakaroon tayo ng BBR 1 and 2, depende kung gaano karami yung sipet niya or kung kompleto yung sipet niya or kulang. Pero again, sila nga yung mga kulang pa ng alige, hindi pa punong-puno yung alige. Small and medium pag hindi pa mataba or kulang ng sipet, lalaki, payat, mga ganon. Sa medium siya pumapasok. And yung small, mas maliliit. So, yun lang. Na-share ko lang din. Kasi nga, alam ko, marami sa inyo, lalo pa kung magsisimula pa lang sa ganitong negosyo, sa sana makatulong yung video na to para mas malaman mo kung aling alimango nga ba yung mas maganda ihulog. Would it be the king crabs, yung violet, or yung pula? Pero personally, doon pa rin ako sa mga king crabs, no? Kasi maliban sa mas mahal yung presyo niya, sila kasi yung mas lumalaki. Unlike yung red and violet na medyo limited yung paglaki nila, hindi sila lumalaki ng sobra. Maliban doon, hindi rin sila matakaw sa butas. Hindi katulad ng pula at saka yung violet, talagang matakaw yan. Sila yung madalas nagbubutas ng mga pilapil. And though yung advantage ng pula and violet,
sila naman yung mas matitibay sa sakit. Hindi sila yung madalas tamaan ng sakit. Hindi katulad ng mga natural na alimango, yung mga king crab talaga, na minsan pag tinamaan niya ng sakit, mas mabilis silang mahawaan, mas mabilis silang mamatay. For some reason, yung mga pula, yung mga locals na crab, yung mga mangrove crabs, yung tawagin, matitibay sila, lalakas yung resistensya talaga nila. So, yun lang muna. Again, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe. Marami pa akong video na gagawin. Ang pinaka-objective ng mga videos natin, makapag-share ng idea, lalo na sa mga baguhan pa lang. No? Kasi minsan din ako naging baguhan, and malaking tulong yung mga napanood kong mga video sa YouTube para magkaroon ako ng mga idea, strategies and all. See you guys on my next video. You're the boss.